Shoutout kay Romeo Conchada, Katsakino Dukusin at Juan Solege. At ang balita natin ngayon, mukhang planchado na raw yung pag-trade ni Arvin Tolentino sa Barangay Ginebra. Ito ay ayon dito sa Facebook page na Husay Pilipinas at no sa iba pang mga sites ngayon. At nakikita natin na ang pwedeng gawin ng Barangay Ginebra ay mamigay ng kahit 4 na players para makuha ito si Arvin Tolentino. Kabilang dyan itong si Aljon Mariano, ito si Jared Dillinger, si Von Pesumal at itong si Stanley Pringle. Si Pringle at si Pesumal galing na yan sa Northport dati, Global Port pa lang noon, at magbabalik sila doon. Samantala naman ito si Pringle, ito si Dillinger at si Mariano may gusto siyempreng patunayan yan dahil sila ngayon ay mga unrestricted free agents with rights to salary sa Ginebra. Kaya sa tingin ko itong Barangay Ginebra gagawin ang lahat para makuha itong si Arvin. Alam natin ang Magnolia nagkaka-interest din dyan. Pero mukhang Barangay Ginebra na ang may inside track sa kanya. Kung sakali nga na ipamigay ng Ginebra yung 4 na players na yan, kinakailangan din siyempre nila na magdagdag ng isa pa. Hindi masyadong malaking kawalan to si Dillinger at si Mariano dahil parang unrestricted free agents na yan. Pero kung mawawala si Pringle at si Pesumal, magkakabutas to sa backcourt nila. At yan ang kinakailangan punuan ni Coach Tim Cone. Fortunately, ang balita ay darating na si Chris Newsome dito sa Ginebra. Kaya sa tingin ko magiging okay na yan. Pag nakuha ng Ginebra si Newsome at si Tolentino, pa malalalim yung bench nito si Coach Tim Cone at masasabi natin na handa na silang makapag-compete dito sa San Miguel Beer kung padamihan lamang ng mga all-star player. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra, syempre gagawin ang lahat para masiguro na kaya na lang makapag-compete dito sa San Miguel Beer pagdating sa finals. Kaya abangan na lang natin ang pagdating nito si Arvin Tolentino dito sa Barangay Ginebra at yan ay magaganap next season. O kaya yung lumalabas na balita dito sa social media na baka daw magka-trade itong San Miguel Beer at itong Blackwater Bossing. Ayon sa report, iti-trade daw ng San Miguel si Simon Enciso at itong si Vic Manuel dito sa Blackwater. Kapalit nito si Tyro Hill at Bradwin Ginto. Sa ngayon kasi itong si Bradwin Ginto at si Tyro Hill, yan ang mga big men, itong si Coach Jeffrey Carriazo. At sa tingin ko medyo malabo itong trade na to dahil hindi makikinabang ang San Miguel at ang Blackwater. Unang-una ito si Tyro Hill at itong si Bradwin Ginto, katulad doon nabanggit ko, ito yung mga big men ni Coach Jeffrey Carriazo. At kung ipapalit mo si Manuel at si Enciso, liliit yung lineup nila. So magkakaproblema sila pagdating sa pag-match up to sa malalaking koponan. Pangalawang San Miguel, hindi naman makikinabang kung makuha rin ito si Tyro Hill at si Bradwin Ginto dahil ang hinahanap nila, una isang player lang kailangan ng SMB actually. Isang pwedeng maging power forward, yung stretch 4 na may 3-point shooting. Walang 3-point shooting itong si Hill at itong si Bradwin Ginto. Wala nga jump shot yung mga yan. So sa tingin ko, hindi makikinabang ang dalawang koponan dito. Pangalawa, itong si Hill at si Ginto, malamang na ipangako na yan dito sa Meralco, TNT or NLEX. Alam natin na naghahanap ng mga players ang TNT na pampalakas sa lineup at malamang dito sila kukuha sa bossing. Samantala naman ito si Enciso at si Manuel, malamang gamitin niya ng San Miguel Beer pang trade dito sa Northport para makuha ito si Lucero o di kaya si William Navarro kung sakasakali. Dahil yung mga yan merong outside shooting. Yung pagkuha dyan kay Navarro o Lucero ay ina-assume na hindi lumipat ang free agent na si Troy Rosario dito sa San Miguel Beer. Kaya sa tingin ko hindi magkakaroon ng problema dito yung SMB at yung Blackwater doon sa pagkuha ng mga players na gusto nila. Pero yung trade na Manuel at Enciso for Ginto at Hill, sa tingin ko malabo dahil hindi makikinabang ang dalawang koponan.